Sa pagpapatuloy ng ating kwento, napagtanto ni Tang na kahit napakataas ng temperatura ng Yang Fire, malinaw niyang nararamdaman na patuloy na lumalakas ang kanyang pisikal na katawan. Mula pa noon, ang pisikal na lakas ang kanyang pinakamalaking kahinaan, at ang lugar na kinaroroonan niya ngayon ang eksaktong kayang pumuno sa kakulangang iyon. Dahan-dahan niyang sinimulang i-absorb ang naglalagablab na enerhiya. Sa tulong ng kanyang mysterious heaven skill, binago niya ang anyo ng apoy bago ito ipinasok sa kanyang katawan, upang maiwasan ang pinsala. Hindi siya nagpatuloy sa pag-akyat. Sa halip, nanatili siya sa ikalawang baitang hanggang sa gumabi. Nang tuluyang mawala ang ibang nilalang sa lugar, nagpatuloy siya hanggang hating gabi, at saka siya bumaba ng bundok. Masaya si Tang. Ramdam niyang malaki ang itinaas ng kanyang pisikal na lakas. Sa loob-loob niya, napakaganda ng lugar na iyon, kung may sapat lamang siyang oras, naisa na niyang manatili roon ng 3 araw at 3 gabi. Batid niyang sa loob ng 1.5 taon, kaya niyang maabot ang lakas ng isang god-level physique. Ngunit hindi pabor sa kanya ang oras, may paparating na kompetisyon na kailangan niyang paghandaan. Pagkababa niya mula sa Heavenly Yang Mountain, bumalik siya sa White Tiger Hotel. Sa kanyang silid, agad siyang nag-cultivate. Napansin niya ang pagbabago sa kanyang Blue Silver Emperor, mas naging matingkad ang kulay nito at bahagyang lumiit, ngunit ang kapalit ay mas matinding lakas na naglalabas ng nag-aapoy na init. Doon niya tuluyang napatunayan na ang Heavenly Yang Spirit Emperor ang tunay na pinakamalakas sa Spirit Race. Balak niyang irekomenda sa Liger Sword Saint na subukan ang bundok na iyon. Matapos mapagmasdan ng mga pagbabago sa kanyang kapangyarihan, pumasok si Tang sa malalim na meditasyon. Kailangan niyang mabawi ang nawalang lakas, sapagkat may isa pa siyang palasyong pupuntahan kinabukasan. Pagsapit ng madaling araw, umalis si Tang. Ang kanyang destinasyon, ang Earthly Yin Holy Mountain. Ang bundok na ito ay nababalot ng malakas at mapanglo na aura. Kabaligtaran ng Heavenly Yang Mountain, mas marami ang mga nilalang na umaakyat dito. Napansin ni Tang na karamihan sa kanila ay nakasuot ng purong itim, tila sinasadyang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit hindi na niya iyon pinansin at nagsimulang umakyat. Sa unang hakbang pa lamang sa baitang, agad niyang naramdaman ang matinding lamig, at mabilis itong lumala, palakas ng palakas. Napatanong siya sa sarili kung kakayanin ba ng Blue Silver Emperor, na ngayon may halong Heavenly Yang aura, ang malamig na enerhiya ng bundok. Ginamit niya ito, at agad niyang napagtanto, isang malaking pagkakamali. Bigla siyang napaubo ng dugo. Huli na ang lahat. Ang Yin energy ay tuluyan ng pumasok sa kanyang katawan. Ang Blue Silver Emperor brand sa loob niya ay hindi kinaya ang matinding lamig at nagkaroon ng malaking bitak. Sa loob ng kanyang katawan, nagsimula ang banggaan ng Yin at Yang energies. Hindi ito makontrol ni Tang. Alam niyang kung magpapatuloy iyon, tiyak na kamatayan ang kanyang haharapin. Agad niyang ginamit ang time change, pinabagal ang sagupaan ng dalawang enerhiya, at binalak na lisanin ang lugar. Samantala, sa tuktok ng bundok, may isang misteryosong nilalang na tahimik na nagmamasid. Isa na namang hangal ang nangangarap, malamig nitong sambit. Hindi ganoon kadaling pagsamahin ang Yin at Yang. Ayon sa kanya, kung ganoon lamang kadali ang lahat gaya ng iniisip ni Tang, matagal na sana niya at ng Heavenly Yang Spirit Emperor na na-dominate ang Riken Empire. Muling bumalik ang eksena kay Tang. Ginamit niya ang Peacock Transformation upang makabalik agad sa kanyang silid. Pagdating roon, agad siyang umupo at nagmeditasyon. Hindi niya inasahan na ang pag-uugnayan ng Yin at Yang energies ay magdudulot ng ganoong malaking reaksyon. Ang Blue Silver Emperor brand at maging ang Mysterious Heaven skill sa loob niya ay umatras sa matinding impact ng banggaan. Maging ang kanyang soul core ay nagsimulang maging hindi matatag. Iyon ay bahagyang kapangyarihan lamang ng dalawang Heavenly Spirit Emperor, ngunit kahit ang Mysterious Heaven skill ay hindi kayang ipagkasundo ang dalawang magkasalungat na puwersa. Wala siyang maisip na solusyon. Sa desperasyon, pumasok sa isipan niya ang isang mapanganib na ideya, alisin ang Blue Silver Emperor mula sa kanyang katawan. Ngunit bago pa niya magawa iyon, may isang bagay siyang napansin. Ang bagong bloodline brand sa kanyang katawan. Hindi ito naaapektuhan. Dahil dito, ginamit ni Tang ang Bipolar Realm, umaasang kaya nitong lutisin ang krisis sa kanyang katawan.
Sa isang iglap, nagbago ang kanyang kapalaran. Bagamat patuloy pa ring naglalaban ang yin at yang energies, may malinaw na pagbabagong naganap. Hindi na kasing bangis ng dati ang kanilang sagupaan. Pinilit ni Tang na tiisin ang matinding konsumo ng kanyang spiritual power habang pinananatili ang bipolar realm, ginagamit ang kanyang swerte upang impluwensyahan ang daloy ng dalawang magkasalungat na enerhiya. Hindi nagtagal, unti-unting umikot ang yin at yang. Mula sa marahas na banggaan, sila'y tumatag, huminahon, at tuluyang nagbalanse. Nakahinga ng maluwag si Tang. Ang Blue-Silver Emperor sa loob niya ay ganap na nakarecover. Sa paligid nito, ang dalawang enerhiya ay nagsanib at bumuo ng isang bago at kakaibang bloodline brand sa kanyang katawan, isang marka na hindi pa niya lubos maunawaan. Matapos iyon, nagmeditate si Tang upang ma-recover ang naubos niyang lakas. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, kailangan niyang alamin ang tunay na kakayahan ng bagong bloodline na nabuo sa loob niya. Kinabukasan, dumating ang pinakahihintay na araw, ang kompetisyon. Lahat ng mga kalahok ay nagtungo sa Grand Coliseum, kabilang sina Tang at ang Liger Sword Saint, upang bumunot ng kanilang magiging grupo sa laban. Pang-anim si Tang sa Group 3. Samantala, ang Liger Sword Saint ay napunta sa Group 6. Habang nagmamasid, biglang nakaramdam si Tang ng malakas na presensya. Agad siyang lumingon, at napangiti nang makita kung sino iyon. Si Mei. Agad niya itong binati at inabot ang isang maliit na bagay. Nagtaka si Mei at tinanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Tang na kailangan lamang niya itong ikabit sa kanyang tenga at gamitin ang spiritual power upang madali silang makapag-ugnayan kung sakaling may kailangan silang gawin sa hinaharap. Ikinabot ni Mei ang bagay sa kanyang tenga at sinubukan ito. Nang gumana, ipinaliwanag ni Tang na sa pamamagitan nito ay madali na nilang makokontak ang isa't isa. Pagkatapos, inutusan niya si Mei na bumunot upang malaman kung saang grupo siya mapupunta. Sa ilalim ng impluwensya ng Heavenly Fox, napunta si Mei sa Group 9. Matapos makabunot ang lahat ng kalahok, opisyal na inanunsyo ang pagsisimula ng kompetisyon. Lahat ng lumahok ay may lakas na ikasyam na antas pataas, kaya't walang puwang para sa pagkakamali. Seryosong pinanood ni Tang at ng Liger Sword Saint ang mga laban, maingat nilang pinag-aaralan ang kanilang mga posibleng makakalaban upang mapataas ang tsansa ng tagumpay. Pagkalipas ng mahigit isang oras, tinawag ang susunod na grupo. Kabilang doon si Tang. Tahimik ngunit determinado siyang naglakad patungo sa entablado. Pag-akyat pa lamang niya, agad niyang napansin ang isang napakalaking halimaw, isang miyembro ng Golden Mammoth Clan na nagtataglay ng first-level bloodline. Sa sandaling iyon, nagsalita ang announcer at ipinaliwanag na maaari na nilang malaman ang kanilang magiging kalaban. Ang laban ay nakadepende sa magkasunod na numero na nabunot ng mga kalahok. Agad na nagtanong ang Golden Mammoth kung sino ang may hawak ng number 6. Ipinaalam nitong siya ang may hawak ng number 5. Hindi makapaniwala si Tang sa kanyang narinig, ang halimaw na iyon ang agad niyang makakalaban sa unang round. Itinaas ni Tang ang kanyang kamay at tahasang inamin na siya ang number 6. Agad napatingin sa kanya ang iba pang halimaw. May ilan ang umiling at may mga bumulong na napakamalas raw ni Tang sa kanyang naging katapat. Ngunit taliwas sa inaasahan ng lahat, ang halimaw na kaharap niya, isang Golden Mammoth, ay hindi mabangis. Sa halip, mukha itong maamo at kalmado. Magalang na nagtanong ang Golden Mammoth kung saang lahi nagmula si Tang. Walang pag-aalinlangang sumagot si Tang na siya ay tao. Masayang ngumiti ang Golden Mammoth at sinabi nitong ang lahat ng taong sumasali sa kompetisyong iyon ay tunay na malalakas. Nakiusap pa ito kay Tang na isihan lang mamaya. Hindi makapaniwala si Tang. Hindi niya inaasahan ang ganoong uri ng paggalang mula sa isang halimaw. Ilang sandali pa, tinawag ng announcer ang dalawa upang pumasok sa arena. Marahang inimbitahan ng Golden Mammoth si Tang, at agad naman siyang pumayag. Pagdating nila sa gitna ng arena, sumabog ang hiyawan ng mga miyembro ng Golden Mammoth Clan. Samantala, bakas sa mukha ni Mei ang matinding pag-aalala sa kalagayan ni Tang. Inilabas ng Golden Mammoth ang kanyang kakaibang sandata. Napansin iyon ni Tang at agad niyang napagtanto. Ang lakas ng sandatang iyon ay maihahambing sa teknik na ginamit niya noon laban sa Ice Girl Matriarch. Nang makita ng announcer na handa na ang magkabilang panig, malinaw niyang inanunsyo ang pagsisimula ng laban.
Walang pag-aalinlangan, sumugod ang Golden Mammoth. Samantala, mabilis na nag-isip si Tang, hindi niya maaaring sabayan ang lakas ng kalaban. Kaya't mabilis siyang umikot sa arena, iniiwasan ang bawat mabibigat na atake. Hindi maabot ng Golden Mammoth si Tang, kaya't bigla nitong pinagsalpukan ang dalawang sandata. Isang napakalakas na tunog ang kumalat sa buong arena. Halos mabingi ang mga manunood. Alam agad ni Tang, isang spiritual attack yon. Naramdaman niyang tila na blanko ang kanyang isipan. Ilang sandali pa, tuluyan siyang naapektuhan. Napahawak siya sa kanyang sentido dahil sa matinding sakit. Hindi sinayang ng Golden Mammoth ang pagkakataon. Tumalon ito patungo kay Tang, tangan ang dalawang sandata, handang tapusin ang laban. Bahagyang nakarecover si Tang. Sa isang iglap, habang papalapit ang kalaban, napagtanto niyang wala na siyang oras upang umiwas. Kaya't ginamit niya ang Purple Demon Eyes. Isang malakas na mental disturbance ang bumulusok sa isipan ng Golden Mammoth. Nagtagumpay si Tang, sandaling napatigil ang halimaw. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Tumalon si Tang papunta sa kalaban. Hindi makapaniwala ang Golden Mammoth, ang spiritual attack ni Tang ay hindi lamang napigilan ang kanyang atake, kundi nagbigay daan pa sa agarang counterattack. Walang palamuti, walang sigaw. Isang simpleng atake gamit ang kanyang palad ang pinakawalan ni Tang sa dibdib ng Golden Mammoth. Pagkatapos, agad siyang tumalon palayo. Natawa ang mga miyembro ng Golden Mammoth Clan. Sinabi nilang kilati lang ang atake ni Tang, at tinanong pa nila ito kung nakakain na ba siya. Ngunit kabaligtaran ang nangyayari sa arena. Ang Golden Mammoth ay biglang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang dibdib, tila pinipiga ang kanyang puso mula sa loob. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa iyon ng tila napakahinang atake ni Tang. Ilang sandali pa, nabitawan niya ang kanyang mga sandata. At sa harap ng lahat sa arena, napaluhod ang Golden Mammoth sa gitna ng laban. Hindi pa rin makapaniwala ang mga manunood sa kanilang nasaksihan. May ilan pang hayagang nagsabi na luto raw ang naging laban. Para sa kanila, imposibleng mapabagsak ang isang Golden Mammoth sa ganoong paraan. Samantala, tahimik na napangiti si Tang. Alam niyang malinaw ang resulta, tagumpay ang kanyang atake. Ang ginamit niya ay kombinasyon ng tatlong bloodline power. Una, ginamit niya ang Liger Transformation upang lamunin at pahinain ang panlabas na depensa ng kalaban. Ikalawa, pinagana niya ang Peacock Transformation, na nagbigay daan upang mateleport niya ang Yin at Yang energies ng Blue Silver Emperor, direktang itinanam sa puso ng Golden Mammoth. Iyon ang bagong teknik na nilikha ni Tang. Tinawag niya itong Free Transformation Palm. Bagamat kaunti lamang ang enerhiyang ginamit niya, nagtataglay naman iyon ng ultimate attributes. Kahit ang Golden Mammoth Clan, na kilala sa halos di matibag na pisikal na katawan, ay hindi kayang saluhin ang ganitong uri ng atake. Subalit may kapalit ito. Sa bawat paggamit ng teknik, nasisira ang balanse ng Yin at Yang energy sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito, maaari lamang niya itong gamitin isang beses sa loob ng isang araw. Napagpasyahan ni Tang na tapusin na ang laban. Mabilis siyang sumugod papunta sa Golden Mammoth. Nanlaki ang mga mata ng halimaw habang pinapanood ang papalapit na si Tang. Kinabahan nito, ang kanyang katawan ay tila tumangging gumalaw. Sa kawalan ng magawa, itinaas niya ang kanyang mga kamay, umaasang mapipigilan nito ang kanyang katapusan. Ngunit walang galit sa kanya si Tang. Marahan lamang niyang inilapat ang kanyang palad sa noo ng Golden Mammoth at malamig na inutos na aminin na nito ang pagkatalo. Walang pagtutol, agad itong sumunod. Sa sandaling iyon, inabsorb ni Tang ang bloodline ng halimaw. Dahil malinaw na tinanggap ng kalaban ang kanyang pagkatalo, buong lakas na inanunsyo ng announcer ang panalo ni Tang. Sumabog sa sigawan ang arena, hindi sa tuwa, kundi sa pagkadismaya at pagkabigla. Pinagsabihan ni Tang ang Golden Mammoth na huwag munang gumalaw. Ilang sandali lamang ang lumipas, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang mga pinsala nito. Makalipas ang ilang segundo, nagawa ng halimaw na muling tumayo. Naguguluhang nagtanong ang Golden Mammoth kung anong uri ng kapangyarihan ang ginamit ni Tang. Hindi siya sinagot ni Tang. Tumalikod lamang siya at naglakad palayo. Nagpakilala ang halimaw bilang Mao Wenwo at tinanong niya ang pangalan ni Tang. Lumingon si Tang at malamig na sumagot na tawagin siyang Shira. Nadismaya si Mao Wenwo.
Batid niyang sa oras na makabalik siya sa kanilang angkan, tiyak na parurusahan siya ng kanyang lolo. Samantala, lumapit si Tang sa Liger Sword Saint. Ipinaalam nito na siya na ang susunod na lalaban. Inutusan niya si Tang na manood at saka marahang naglakad patungo sa arena. Habang naglalakad, binalikan ng Liger Sword Saint ang kanyang nakaraan. Tinawag silang isinumpang angkan, hinamak at itinaboy ng mundo. Para lamang mabuhay, napilitan siyang lumaban ng paulit-ulit sa Colosseum, bawat laban ay sugal sa pagitan ng buhay at kamatayan, kapalit ng kaunting pera para sa kanilang angkan. Kinamuhian niya ang sumpa, kinamuhian niya ang hindi makatarungang mundo. Ngunit higit sa lahat, kinamuhian niya ang sarili niyang kahinaan. Alam niyang kung hindi dahil kay Shira, marahil hanggang ngayon ay ibinubuhos pa rin niya ang galit sa walang katapusang laban. Ngunit nagbago ang lahat, dahil binago ni Shira ang kanilang kapalaran, ang pagtungtong niya ngayon sa arena ay hindi na para mabuhay, kundi para sa kaluwalhatian at pag-angat ng Liger clan. Gusto niyang ipakita sa buong mundo kung gaano kalakas ang kanilang angkan. Pagdating niya sa gitna ng arena, agad nagtaka ang mga miyembro ng Lion Clan. Hindi sila makapaniwala na may isang hamak na lahi ang nakapasok sa Ancestral Court. Napansin ng Liger Sword Saint ang kanyang kalaban, isang Golden Silk Ape, nagtataglay ng second-level bloodline, at kabilang sa tuktok ng Ape Demon Clan. Ilang sandali pa, inanunsyo ng announcer ang pagsisimula ng laban. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang Golden Silk Ape, tanga ng isang mahabang stick bilang sandata. Nanatiling kalmado ang Liger Sword Saint. Tahimik lamang siyang nakatayo, hinihintay ang tamang sandali. Nang umabot sa sapat na distansya ang kalaban, inihanda niya ang kanyang espada. At sa isang iglap, buong lakas niyang iwinasiwas ang espada at malakas na sumigaw. Idilat ninyo ang inyong mga mata. Tingnan ninyong mabuti. Simula sa araw na ito, ang aming Liger clan ay malaya na sa sumpa. Nagawang wakasan ng Liger Sword Saint ang buhay ng kanyang kalaban sa iisang hampas lamang. Nabigla ang buong arena, hindi makapaniwala ang mga nanunood mula sa Lion Clan. Nagtinginan sila sa isa't isa, puno ng pagdududa at pagtataka. Sa kanilang isipan, iisa ang tanong. Nalutas na ba ng Liger Clan ang kanilang bloodline conflict? Tahimik na naglakad pababa ng arena ang Liger Sword Saint, tila walang nangyaring pambihira. Pagdating niya kay Tang, binati siya nito sa kanyang panalo. Iniabot niya kay Tang ang stick, ang sandatang pagmamayari ng Golden Silk Ape. Tinanggap iyon ni Tang at taos pusong nagpasalamat. Iminungkahi ni Tang na maaari nang mauna ang Liger Sword Saint na umuwi, subalit umiling ito at nagsabing sasama siya kay Tang. Dahil dito, nanatili silang dalawa sa Colosseum at pinanood ang mga sumunod na laban. Hindi nagtagal, dumating na ang laban ni Mei. Agad napansin ni Tang na ang makakalaban nito ay isang miyembro ng Golden Fox Clan, nagtataglay ng second-level bloodline. Sa kanyang isipan, hindi dapat maging problema iyon, dahil si Mei ay may first-level bloodline. Gayunpaman, nanatili siyang alerto. Alam niyang kahit kaunting pagkakamali ay maaaring maging fatal, at handa siyang kumilos anumang oras upang iligtas si Mei. Nagsimula ang laban ng dalawang babae. Naunang kumilos ang Golden Fox, ginamit ang kanyang kakayahang lumikha ng ilusyon at mabilis na sumugod. Ang pangunahing talento ng Golden Fox Clan ay ang bilis, ilusyon, at pang-aakit, isang kombinasyong kadalasang walang palya laban sa kalaban. Ngunit babae rin si Mei. Walang saysay ang pang-aakit sa kanya. Marahang ipinikit ni Mei ang kanyang mga mata. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, at mula rito ay lumitaw ang tila balahibo ng peacock, naglalabas ng banayad ngunit misteryosong aura. Kumalat ang kapangyarihan nito sa buong arena. Sa isang iglap, napatigil ang Golden Fox. Ginamit ni Mei ang kakayahang space cut. Nabiyak ang espasyo sa paligid ng kanyang kalaban, tila isang basag na salamin ng realidad. Lumalim ang konsentrasyon ni Mei, habang ang Golden Fox naman ay tuluyang inabot ng matinding pagkataranta. Napansin nitong unti-unting lumiit ang espasyo sa kanyang paligid. Alam niya, kapag nagpatuloy iyon, tiyak na mamamatay siya. Dahil sa takot, buong lakas niyang sinigaw ang kanyang pagsuko. Agad na ipinawalang bisa ni Mei ang kanyang kapangyarihan. Unti-unting bumalik sa normal ang espasyo, at tuluyang nakahinga ng maluwag ang Golden Fox, nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Inanunsyo ng announcer ang pagkapanalo ni Mei.
Masayang napangiti si Tang. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng isang taon, ay ganoon nakalaki ang inangat ng kontrol ni Mei sa kapangyarihan ng kalawakan. Napagtanto niyang nag-alala lamang siya nang wala sa lugar. Hindi na nagtagal si Mei sa Colosseum. Ginamit niya ang teleportation ability ng Peacock Transformation at agad na umalis sa lugar. Kinontak niya si Shira at ipinaalam na mauuna na siya, at agad naman itong pumayag. Plano pa sana ni Tang na maglaan ng oras para kausapin si Mei tungkol sa double competition, ngunit mukhang hindi na iyon kinakailangan. Sa labas ng Colosseum, tahimik na naglalakad si Mei. Habang nag-iisa, naisip niya na matapos niyang makapasa sa huling pagsubok ng kanilang pamilya, umabot sa panibagong antas ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ng kalawakan. Naalala niya ang araw ng pagsubok. Isang lugar na balot ng ganap na kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong layunin ng pagsubok, ngunit daman niyang may malalim itong ugnayan sa kapangyarihan ng kalawakan. At dahil hawak niya ang Stone of Luck na ibinigay sa kanya ni Tang, nabuo ang kanyang loob. Alam niyang, kakayanin niya ito. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.